Ang kasaysayan ng kanlurang Mindanao ay nagsimula sa mapayapang pagsasama ng mga unang tao na nanirahan sa rehiyon. Mga lumad at moros sila ay kung tawagin. Nakilala sa kanilang maayos na pakikisama at mapayapang namumuhay kasama ang kalikasan. Itinuring nila ang lupain na ito na tulad ng isang dambana, isang lugar kung saan sila'y patuloy na namuhay ng may respeto at sagradong ugnayan sa kalikasan. Ngunit sa pagpasok ng mga dayuhan at mananakop sa lugar, nabasag ang kanilang pinakaiingatang katahimikan. Bit-bit na mga ito ang iba't ibang uri ng impluwensya na mag-iiwan ng marka sa kanilang pagkatao, pamumuhay at paniniwala. Sa kalaunan, ang rehiyon ng mga lumad at moros ay mas makikilala sa tawag na Land of Promise. Isa sa mga tanyag na lupaing sakop ng Mindanao ay ang Tangway ng Zamboanga. Unang nakilala bilang rehiyon ng Western Mindanao sa bisa ng Executive Order No. 36 na buo ang ngayon tinatawag na Zamboanga Peninsula. Binubuo ito ng 3 probinsya, ang Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay at Zamboanga del Sur, na binubuo naman ng 5 mga pangunahing lungsod, 67 munisipyo at 1,904 na barangay. Isa ang Zamboanga Peninsula sa may malaking ambag pagdating sa industriya ng pagmimina. Sa katunayan, isa ang Zamboanga del Norte sa mapagkukunan ng gold at silver deposit sa bansa. Pero sinong mag-aakala na ang mga yaman na ito ang magiging rason upang makuha nito ang pansin ng mga mapagsamantalang armadong grupo? Dagdag pa riyan ang angkin nitong topografiyang may malawak na baybayin at kabundukan. Perpektong lugar na maituturing upang maisagawa ang mga planong pag-aasik ng kaguluhan. Maituturing na isang madilim na kabanata para sa mga taga rito ang kaguluhang dala ng teroristang grupo na Abu Sayyaf. Massacre, pagnanakaw at kidnap for ransom ang naging kasangkapan ng teroristang grupo. Kasabay din ito ang ilang dekadang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng grupong Islamic Liberation Front at pamahalaan na sa kasamaang palad humantong din sa pamamaslang sa ilan pang inosenteng buhay. Dagdag pa sa pasakit sa rehiyon ang banta ng insurensiya na dala ng mga komunistang grupo ng CPP-NPA. Tulad sa iba pang karating probinsya, pagpapalawig ng kanilang baluktot na ideolohiya kontra pamahalaan ang kanilang layunin upang makapanghikayat ng mga bagong miyembro. Kasabay nito ang extortion o pangingikil na sa kadalasan nagreresulta sa panununog ng mga ari-arian at pagkasawi ng ilang sibilyan. Sa pagbisita ng aming grupo sa probinsya ng Zamboanga Sibugay, mababakas na malaki na ang ipinagbago ng lugar. Malayong malayo na sa iniwang imahe ng gulo at karahasang dala ng kahapon. Sa kasalukuyan, isa ang 102nd Infantry Brigade sa mga inatasan ng pamahalaan upang manguna sa kampanya kontra terorismo at sa pagsulong ng peace and order, partikular na sa probinsya ng Zamboanga Sibugay at mga karating nitong probinsya sa Zamboanga Peninsula. Agosto 2019 nang mapili bilang bagong commander ng 102nd Infantry Brigade si Brigadier General Leonel Nicolas. Siya ay naging saksi sa mapaminsalang aktibidad ng mga terorista at iba pang lawless elements na ang tanging hangarin ay maghasik ng kaguluhan sa rehiyon. Kaya naman para sa kanya, may tuturing na isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataon na makapagserbisyo sa kanyang mga kapatid upang maihatid ang sinumpaang pangako ng kapayapaan sa kanyang nasasakupan. Diretsahan tayo, General. It can't be denied that in 1995, Ipil was attacked. And in 2003, Siocon in Zamboanga del Norte was also attacked. What was the lesson learned from those attacks? Noong mga panahon na yun, especially nung sa Ipil, talagang ang isa sa mga tinitingnan natin doon sa sektor ng seguridad ay yung kakulangan ng tropa during that time in Zamboanga Peninsula. During that time, 1 battalion lang talaga yung nandito sa area ng Zamboanga del Sur. Then station in Gipos, yung that was 51st IB, I think 50%. What was your reaction when you saw and you heard the news about the attacks? Na-alarma ka ba? Were you able to did you think that
this is something that the national government should really look into in the future. Ang pangyayari na yun ay hindi talaga maganda sa paningin ng buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Imagine ka, ang daming namatay. Yes, at nasira yung image natin, particularly sa ekonomiya ng Zamboanga del Sur during that time. Naging black mark siya sa buong mundo. Tama yon. At ang isa pang doon is isang lamat yon sa imahen ng ating seguridad dahil hindi mangyayari yon kung maganda yung Did you consider that a blunder in the AFP history? partly siguro may mga pagkukulang din yung part ng AFP during that time sa pangyayari na yon. Unang-una doon sa yung reaksyon niya, particularly yung panahon na yun kasi of course alam natin na kung talagang inaksyonan ng AFP yun sa loob, mas marami siguro ang magkaroon ng casualty doon dahil maraming madadami na tao. Intel, meron din dahil may mga namumonitor na tayo noon but accordingly, sabi nila, I was not here during that time, na hindi kaagad na aksyonan kaya nangyari yon. When you first entered the Philippine military, did you ever imagine that these things would happen? Maraming mga ari-arian ang nasira. Nagulantang ang buong mundo at Hindi mo Pilipinas. inasahan yung mga ganong pangyayari, but the situation was already there. So, ang nangyari ito is talagang you have to really prepare doon sa ibang areas na pwede naman nilang salantayan, yung pwede naman nilang atakehin. But nangyari ulit yung Siocon, nangyari ulit yung Siocon, and that was another blunder sa part ng security kasi hindi na naman ito na-deter o hindi ito na depensahan. In 1995, it was the height of the MNLF rebellion. In 1996, nagkaroon ng peace talks, nagsimula. And there was a signing between the MNLF and the GRP. In 2003, yun yung height ng MILF ng Abu Sayyaf. Could we say that ito yung mga times na at the height of their fight against the government, bigla talagang nagpakita sila they're really forces to reckon with. Very volatile yung situation natin pagdating doon sa nagkaroon nga tayo ng peace talk with the MNLF. So meron itong grupo na naman na nag-breakaway yung MILF noon. Biglang umusbong yung MILF. So yung pangyayari sa Siocon is hindi masabi natin na isa sa mga paraan nila na sabihin nila na nandito pa kami. Meron pa kaming pwersa. So hindi natin inasahan din yon dahil biglaan din yung pangyayari. It seems that the situation in your area is somewhat complex, complicated. Paano niyo ito hinaharap? Baka magkulang tayo ng forces. Meron tayo, in one hand, meron kayong Muslim terrorists. On the other hand, meron kayong communist insurgency. Paano niyo ito hinahandle? Ang aming area ay talagang nandito yung lahat ng klase ng threat dito sa Zamboanga Peninsula. Merong Abu Sayyaf, merong lawless elements, meron pang communist terrorist group natin at mga KFRG na nandito sa peninsula. And this area before, itong area ko ngayon is dalawang brigade yung naghahandle during that time. The 101 in Pinyan at saka yung 102. And merong 6 na battalions during that time. When I assumed the position as brigade commander noong August 2019, yung panahon na yun, meron akong 6 na battalions. And they were deployed in all over the peninsula. Meron pa akong Misamis Occidental, kasama yon, yung Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, at saka yung Zamboanga Sibugay. So napakalaki yung area for a brigade like 102 na i-confront yung buong area na may sari-saring mga threat dito sa area. We really have to see to it na yung aming pwersa ay nakalagay sa mga strategic areas na kung saan pwedeng panggalingan ng mga different groups na ito. Colonel, you must have a very good strategy in dealing with these problems. But somehow, can we say na malaking tulong na nagkaroon tayo ng isang Pangulo? Kasi dati, CPP, NPA, hindi pa sila classified as terrorists. Meron tayong isang presidente na tinatawag na they are indeed terrorists. How does it help when the president himself has declared an all-out war against the communist insurgency? Maswerte tayo ngayon na nagkaroon tayo ng presidente na talagang very firm sa kanyang palisiya na will not talk with this terrorist group, etc. Because
alam natin na itong pistok na ito ay ginagamit lang nila para maka-generate ng tropa nila, maka-refurbish ng mga gamit nila, and all these things. At alam natin yan. Alam ng ating presidente yan. Kaya kami natutuwa, lalong-lalo na nung create niya yung EU70, nung nabigay yung meron tayo yung LCAC ngayon, dahil malaking bagay ito dito sa aming kampanya. In fact, yung dating ginagawa namin na AFP, yung nangunguna sa mga trabaho, ay na dapat na gampanan ng ating mga LGU ay nangyayari na ngayon na yung LGU na yung ating lead role sa mga problema pagdating sa insurhensiya. You have this stand na wag nang makipag-usap. Alam nyo, may Commander-in-Chief tayo na sinusunod. So, kung ano man ang stand ng ating Commander-in-Chief, then that will be the stand of our organization. So, when we don't talk with this communist NPA, posible ba na dahil sinasabi mo na medyo meron silang mga ipinapaglaban na gusto nilang lumakas, posible ba na nung mga panahon na nag-declare ng ceasefire ang government, nagamit nila yon to strengthen their forces? Definitely, yun ang nangyayari sa mga ceasefire natin. Dito sa Zamboanga, Yes, Sibugay. because in 2016 and before 2016, 2017, may ceasefire tayo na nangyari. Lalong lumakas yung yung grupo rito. Nung nagkaroon ng ceasefire? Yes, umabot ng more than 200 yung grupo noon, yung panahon na yung 300. Yung So NPA malaking dito. factor yun, General? Yes, yung ceasefire na yan, yung pistok na yan ay talagang ginagamit talaga para lumakas itong grupo pagka nagkakaroon ng ceasefire. And it's not only here in this area, it's all over the country na ganun yung strategy nila. But of course, pass is pass. Marami ng pinagdaanan ng mga hamon, ang militar at ang 102nd Infantry Brigade. Paano may describe yung transformation ng buong Zamboanga Peninsula nung, of course, MNLF, the MILF at yung kalakasan ng Abu Sayyaf sa ngayon? Unang-una, laking bagay yung nakipag-usap tayo doon sa doon sa MILF at MNLF kasi we can say na nabawasan yung talagang problema pagdating sa threat dito sa peninsula. But for the NPA, yung presensya ng 102nd dito ay napakalaking bagay. At unang-una is kung hindi natin ito bigyan ng pansin itong communist terrorist group na ito, talagang lalaki pa sana kung hindi natin ito seryosohin. But with the campaign that we've implemented since August 2019, napakalaki, very significant yung pagbagsak ng communist terrorist group dito, no? Okay. Sino ba talaga ang itinuturing yung pinakamalaking opisyal ng CPP-NPA na kalaban nyo ngayon? Enemy number one na tinutugis ninyo. And then, their structure and who are these people? Are they still receiving orders from Joma Sison? Sa ngayon, according sa ating mga former rebels na nandito na sa ating sa ating poder, lalo-lalo na yung mga matataas nila na galing sa region, ay sinasabi nila na wala na silang direct link with Joma Sison. So they're on their own, They're on their own. And kung sino yung ating pinaka-importanteng personalidad dito sa panahon na kami nandito noon, masasabi ko na si Baste, si Aka Kuko. Unfortunately, nasawi siya sa isang enkwentro noong November noong 2020, isa sa mga casualties. Yun yung pinakamatagal ng personality na inabutan ko rito sa Western Mindanao Regional Party Committee. In fact, siya yung tinuturing nila na hardcore dito sa So as hardcore, anong mga activities niya? Anong ginawa? Anong hindi malilimutan na ginawa niya? Yeah, siya yung talagang gumagawa ng paraan para lumaki yung yung organization dito. He is ina-idolize ito ng mga kabataan dahil lalo-lalo yung mga bagong recruits niya because despite doon sa kanyang edad ay kaya pa niyang mag-convince ng because that guy, si Coco, si Akabaste, ay may tuturing na siya yung utak ng Western Mindanao. He was a magna cum laude sa kanyang
doon sa Xavier, I think, Xavier. So, talagang meron siyang utak dito sa area. Now, after his death, ang hinahabol na lang namin actually is yung secretary na lang ng Western Mindanao, which is si Bambam. Knowing her, hindi na niya kayang itayo or palakihin pa yung grupo nila because from the original 7 guerrilla fronts na nandito sa Western Mindanao, 5 doon ay na-clear na dismantle na natin. And 2 na lang yung naiiwan ngayon na guerrilla fronts. That means na in 2 years time, less than 2 years time, nagawa natin na i-dismantle yung 5 guerrilla fronts na. Maliban doon, yung kinabibilangan ni Jotam ay yung main regional guerrilla unit, nabuwag na rin natin. At yung pinaka-security ng region na yung Calao, headquarters Calao, na pinamumunan naman ni Piwi, ay nabuwag din natin. Sa Makatwid, halos lahat ng mga grupo dito ng NPA na ay nabuwag na natin. Maliban sa 2 na masabi natin naghihingalo na rin. They are already weakened. Konting-konti na lang yung kanilang miyembro. In fact, sa buong Western Mindanao ngayon, na from 200 na members, ay 59 na lang. Mula sa ilang guerrilla fronts na nag-exist, 2 na lang, and that nabuwag na yung mga grupo ng mga NPA na pinamumunuan ng malalakas na mga leader, and marami nang sumurrender as reports of the military and the LGUs. The question is, why are you still intensifying your operations against the NPA? Sasagutin po yan, General Nicolas, pagkatapos po ng ilang paalala. Actually, lumit na yung pinagtataguan nila. Yung area nila dito, parang bilang na lang eh. Identified na kasi namin lahat. Dati yung bundok talaga ng Kalawit, sa taas ng Gutalak, tayo municipality boundaries yan, sa taas, and then dito sa Triple SB, dito sa bundok ng Siraway at saka Siokon. Insignificant na sila. Konti na lang. They try to establish dun sa mga boundaries nga ng Misamis Occidental, Zamboanga del Norte. Nandyan lang sila eh. Pero nandun yung focus ng operations namin. Binigyan kami ng timeline ng ating IR headquarters, pati yung ating presidente, na at least matapos natin before his term. And we are very sure because of his support, matapos natin. Issue 1-on-1.